May system na. Yeah. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin mga ka-horror ngayon ay isa sa pinaka-kontrobersyal na uri ng mutya ng kalikasan. At ito nga pala ay tinatawag na Batobalani. Bakit ko nga ba nasabi na isa itong Batobalani na pinaka-kontrobersyal na uri ng mutya? Dahil madalas itong napagkakamalan na batong kidlat o pangil ng kidlat. Nagkalat kasi mga ka-horror ang video dito sa YouTube na kung saan ipinapakita nila ang isang uri ng bato na ang kakayanan nito ay dumidikit ito sa mga bakal. Kung susuriin natin yung bato na ipinapakita rito sa YouTube, yung in-upload ng iba't ibang channel, ay halos iisa yung itsura niya. Pangkaraniwan ay kulay itim ito at yung iba naman ay hugis pangil. At yun nga, dahil kine-claim nga ng mga may-ari ng bato na yun daw ay isang uri ng batong kidlat o pangil ng kidlat. Pero alam nyo ba mga ka-horror na mahaba-haba ang proseso para malaman mo kung ang isang uri ba ng bato ay nanggaling mismo sa kidlat. Ito ay pinapasuri sa isang pribadong ahensya at matapos ang kanilang pagsusuri ay sila mismo ang maglalabas ng certification kung ang bato nga na iyong pinasuri ay isang uri nga ba ng batong nabuo na mula sa kidlat o hindi. Samantalang ang Batobalani mga ka-horror ay pangkaraniwang napupulot sa kailugan at merong mga lugar talaga na pinagmiminahan ito. Kahit nga ang sikat na antingero na Sinik Banayo o mas kilala sa Commander Bantugan ay hindi sang-ayon sa mga lumalabas na video patungkol sa batong kidlat o pangil ng kidlat na sinasabi ng mga antingero. Dahil ayon nga sa kanya ay hindi ganong kadali makakuha ng isang uri ng batong kidlat. At hindi lang yun mga ka-horror, dahil lang isang uri ng bato na nagmula sa kidlat na may certification na galing sa ahensya ay siguradong napakamahal ng presyo. So para makasigurado ay kailangan ipasuri natin ang mga batong kidlat na kumakalat sa social media. Pero dahil sa napakamahal ang pagpapasuri nito, at wala rin silang plano na ipasuri ang sinasabi nilang batong kidlat, ay magmimistulan pa rin isang malaking palaisipan ang batong ito. So balik na tayo mga ka-horror sa main topic natin, ang Batobalani. Bali, magbibigay nga pala ako sa inyo ng ilang impormasyon patungkol sa Batobalani at magkakaroon din tayo ng kaunting testingan patungkol sa batong ito at kayo na po ang bahalang humusga mga ka-horror kung ang bato ba na kumakalat sa YouTube na kine-claim ng mga may-ari na isang batong kidlat daw ay isa nga bang uri ng batong kidlat o isa lamang Batobalani. So tara mga ka-horror, simulan na natin ang video. Ambaanting, pasok! Ang Batobalani ay maaaring tumutukoy sa bakal na may katangiang humigop ng bakal o asero, o sa isang batong may ganitong likas na katangian at gawa sa mineral na magnetite. Tinatawag itong magnet o lodestone sa wikang Ingles. Unang natuklasan ng mga sinaunang tao ang katangian ng magnetismo sa likas na Batobalani. Ang magnetismo ay isang puwersa ng atraksyon o pagtataboy ng mga bagay sa isa't isa dahil sa paggalaw ng kani-kaniyang kargang enerhiya ng kuryente. Mahalaga ang magnetismo sa kasaysayan ng sangkatauhan at ginagamit ang katangiang ito sa transportasyon, komunikasyon at iba pang larangan. Dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan ay minimina ang magnetite na bato o buhangin. Mahalaga ang tinatawag na black sand para sa industriya ng asero at karaniwan ring ginagamit sa mga konstruksyon, panlinis ng tubig at paggawa ng mga makina.
mga parte ng computer at kaugnay na gadget, pintura, kasangkapan sa kusina, artipisyal na bato-balani at iba pa. Ilan sa mga lupaing pinahihintulutan ng pamahalaan para sa pagmimina ng magnetite ay ang Lambak ng Cagayan, Rehiyong Ilocos, Golpong Lingayen, Leyte, Negros Occidental at Zamboanga del Sur. Pero marami pa rin ang grupong makakalikasan ang tumututol sa ganitong pagmimina. Isa sa mga sinasabing maaaring pinagmulan ng pangalan ng Basilan, lalawigan at isla sa Timog Mindanao ay ang Basi-Balan, salitang tausog para sa magnetikong bakal. Ang pinaiksing Basi-Lan ay nangangahulugang daan ng bakal. Matatagpuan sa isla ang mga deposito ng mga magnetikong bakal na may mataas na kalidad na noong sinaunang panahon ay dinadayo at binibili ng mga mandirigma at mga ngalakal mula sa Sulu para sa paglikha ng espada, kutsilyo at iba pang kagamitan. Sa usaping tradisyon at kultura, tinatawag din ng bato-balani na money magnet dahil malakas itong nakakapang-akit ng pera. Buenas din ito sa negosyo, trabaho at kabuhayan. Karamihan sa mga gumagamit nito ay ibinabaon nila ang kapirasong bitak nito sa kanilang katawan. Mabisa itong nag-iiwas sa anumang kamalasan at sumpa. Ito din ay ginagamit kahit noong unang panahon pa sa panghalina ng mga tao. Mabisa rin itong pangontra sa inggit at tukso at proteksyon lalo na sa may masamang tangka. Sa usaping espiritual naman, karamihan sa mga manggagamot at nag-aanting ay nagtatangan ito. Ginagamit itong kasangkapan sa panggagamot tulad ng mga nabarang, nakulam, sinapian, tinamaan ng palipadhangin, tigalpo, usog, balis at marami pang iba. Pinaniniwalaan din ito ng mga nag-aanting na nagbibigay proteksyong kabal o kunat, tagaliwas at pamigil o sa madaling salita, pangontra sa anumang klase ng mga sandata. Back to you, Vince Andre TV. So ngayon naman mga ka-horror ay magpapakita naman ako sa inyo ng video na kung saan ipinapakita lang dito yung bisa o kapangyarihan na taglay ng isang bato-balani. Dito nga sa video na to mga ka-horror, no, yung isang bato-balani ay may kakayanan na paapoy ng titis ng pospro. So sa pagkakaalam ko, hindi lahat ng bato-balani ay ganito. So may kanya-kanya rin siyang taglay na bisa o kapangyarihan. Tulad nga niyan, kaya niyang magsindi ng titis ng pospro. So yun mga ka-horror, nakakita nyo naman napasindi yung isang titis ng pospro, tapos uulitin pa yan. Ayun, sumisindi siya talaga, ayun mga ka-horror. So kakaiba tong bato-balani na to. Tapos syempre hindi mawawala yung testingan ng magnet niya. Ayun, yung karayom ay dumidikit sa kanya. So legit na bato-balani ito mga ka-horror. Sa ikalawang video naman mga ka-horror ay pinapakita lang yung iba't ibang klase ng magnetite stone. So yung ganitong klase pala ng bato, hindi lang siya kulay itim, meron din siya ibang kulay. Pero yung pinaka main characteristics nga ng bato na to ay yung kaya niyang dumikit sa metal. O dumidikit siya sa magnet. Ayan, tingnan niyo mga ka-horror. So yan yung sinasabi nila na batong kidlat daw. Pero actually isa siyang magnetite stone. Ano sa palagay niyo mga ka-horror?
Yung bato nga ba na kumakalat sa social media ay isang uri ng batong kidlat o isang uri ng bato balani? Kayo na po ang bahalang humusga. Sasamantalahin ko na rin pala ang pagkakataon na ito mga ka-horror para pasalamatan at i-shoutout yung mga tao na walang sawang nanood at nag-comment doon sa huling video ko na in-upload dito sa aking channel na patungkol sa mutya ng ahas. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-horror at mabuhay kayo. Kung gusto niyo naman mga ka-horror na masama at ma-shoutout ko kayo sa susunod na video ko ay huwag niyong kalimutang mag-comment dito sa video na to at sigurado masasama ang inyong mga pangalan doon. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.